Okay mga ka-TX, meron tayong isang napakagandang sign na ibabahagi sa inyo. So ito yung frog ulo ng ah, palaka. Okay, so napakaganda. Tingnan natin ka-TX. Okay, yan o. Mayroon siyang dalawang mata na sobrang laki. Okay, yan o. Di ba? Klarong-klaro. Very clear and very concise. So ngayon ka-TX, gagawa tayo ng analysis. Madali na analysis tungkol dito sa frog na sign marker. So ibabahagi natin sa inyo yung kanyang mga basic na mga ibig sabihin, paano ito i-decode, saan nakalagay yung item. Okay, so tingnan natin dito one by one yung bawat detalye. Okay, so ito yung ating gagawa ng partial decoding. So yung ito makatiits yung palaka, yung itong marker na ito. Magsimula tayo sa kanyang ito tinatawag natin na history. Okay, so ang pinaka-importante talaga bago mag-explore sa isang area ay dapat mayroon itong history. Okay, dapat may history kasi doon tayo mag-base kung positibo nga ba yung item or hindi. Okay, okay, so yung history sa area na ito ay meron ditong Japanese encampment. Okay, kasi ito ay located sa may bundok. So matagal sila nagstay dito sa area ito. Accordingly, doon sa mga tao na naninirahan dito, meron silang mga ninuno na noon nakadiscovery at nakakita mismo sa mga pangyayari during the World War II. Okay, meron tong Japanese encampment. So alam naman natin na kapag merong Japanese encampment yung isang area, ang pagkabaon ng mga item dito ay sobrang solido at solid at saka pulido. Okay, sabihin natin dito sila nagstay almost 1 year. Accordingly, okay, 1 year sila nag-stay dito sa area ito. Diba doon sa city, medyo nung malapit na silang matalo, diba yung last hideout nila dito sa kabundukan. Okay, so dito mas matagal sila nagstay, kung kaya yung mga marker na ginawa nila sobrang ganda. Okay, kasi meron silang time at hindi sila napipressure sa paggawa ng mga komplikadong tunnel, paggawa ng mga magagandang marker. Okay, so ganun ka-TX, kung ganito yung sign, kapag maganda yung kanyang pagkagawa, sobrang pulido, meaning ang pagkabaon doon sa items ibaba ay napaka-planado, tapos preparado. Yun yung tinatawag natin na prepared burial deposit. Kapag prepared burial deposit, asahan talaga na sobrang lalim ng pagkabaon yan kapag prepared burial deposit. Okay, meron niyang cover. So tansa natin, ito ay bunker. Okay, bunker. Yung mga bunker ka-TX, aabot yan sa bedrock. Okay, aabot yan sa bedrock. So ito, aabot talaga to sa bedrock. Hindi sila gagawa ng sobrang gandang sign kung maliit lang na item yung kanilang inilagay. Okay,
So maraming giveaways ang nakalagay dito katiits, dito sa areang ito. So itong mapapansin natin na parang nabitak yan, no? Yang portion na yan. Itong dito sa part na ito, yan ay binasag ni katiits. Okay, kasi yung akala niya meron itong palaman. Okay, palaman sa loob ng isang barita. Pero kapag mga titingin kayo ng sign katiits, walang item na inilagay na plastada o madaling kunin. Nakabaon talaga yan. Jackpot ka na kung makakita ka ng may palaman sa bato. Mostly nakabaon talaga yan. Okay? So ganun yan. Ito katiits, tingnan natin sa front. Dito meron siyang dalawang mata, di ba? Dito sa may left side, saka sa right side. Okay? So dito makikita natin yung kanyang kakaibang design. So bilog ito na bato. Yan ay bilog na bato. Yung item na malaki pwede dito sa harapan, kung saan dito nakaharap. Okay, meron kasi itong sukat. Hindi namin ito ginawa ng detection kasi maraming baka may taong makakita. Kasi itong areang ito ay hindi pa masyadong na yung mga may-ari. Hindi pa nakausap. Okay, so tinitingnan lang namin yung area kung maganda nga ba. Okay, ang pagbaon kasi nila dito katiits, tatlo siya katiits, dalawang medium at isang malaki. E, paano ko nga ba yun nasabi? Tingnan natin yung picture. Okay, tingnan natin maigi. Paano nga ba natin nasabi na tatlo yung item? Kaya nga sinabi ko dito na marami ditong giveaway sa makikita natin. So ito, tingnan natin. Una, yung malaking item, yung tinatawag natin ng mga bunker na aabot hanggang bedrock. Dito sa part na ito, saan ito nakaharap? Okay, kung saan siya nakatingin. Yung naman, yung dalawang item na medium, dito tayo mag-base. Doon nakabaon sa east at saka sa west. Okay, east at saka west, the direction. Yan o. Itong nakikita natin ngayon na ito ay C. Yan o, C markings. Ito ay C. Kapag mga C, kung saang direksyon nakaturo, halimbawa doon sa east na portion, dito sa pikas, sa kaliwa, sa west. Okay, east at saka sa west at saka sa north. Okay, kung titingnan natin sa pala to, sa south, north, south, sa east at saka sa west. Meron pa pala dito sa north apat pala to katiits. Kaya nga sinabi ko kanina maraming giveaway. Tiningnan namin yung mga bato na nakalagay dito sa loob, dito sa may likuran na bahagi. Marami siyang mga arrow.
araw na nagtuturo. So tingnan natin dito katiits, oh. Dito sa part na ito. Okay, ano. Diba meron yung C? Dito may C. Tapos may dot. Meaning, ito yung item. Okay? Dito marami pa tayong makikita dito ng mga coordinate markers, you know. Meron niyang mga small details dapat tingnan. Yan, oh. Maliliit yan na linya pero meron niyang kahulugan. At saka itong linya, yan, mga linya, para niyang mapa. Direction, na doon papunta, C. Okay? So napakaganda katiits. Dito, sinubukan na itong hukayan ng mga ilang treasure hunter dito sa harapan. Dito sa front. Diyan, sa part na yan. Pero wala dyan nakabaon kasi wala silang gamit noon. Hula-hula lang. Okay, so napakaganda nito katiits. So, kapag ganitong sign ay jackpot talaga. So, ganun lang. So, huwag na kalimutang mag-subscribe para ma-update kayo sa ating mga bagong video.